Kanina, sa point number 1 pa lang tayo, desire to grow in the Lord. No. Basahin muna natin ang Philippians 3:12 hanggang 14. Basahin natin para panimula muli at dire-diretso na po tayo sa puntos. Philippians 3:13 at 12. Sabay-sabay nating basahin. Sabi rito, not as I do, I had already attained, either were already perfect, but I follow after, that if I may apprehend that for which also I am apprehended for Christ Jesus. Brethren, I count not myself to have apprehended, but this one thing I do, forgetting those things which are behind, and reaching forth unto those things which are before, I press toward the mark, the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Tayo po mag-pray. Dakilang Diyos, Ama sa langit, thank you God sa passage na muli sa pagpatuloy ng aming mensahe ngayong gabi. Salamat po sa mga kapatiran narito. Salamat din kasama namin sa mga live stream sa iba't ibang lugar, Panginoon. Sa iba't ibang sulok ng mundong ito na kasama namin ngayong gabi. Pagpalain mo po ang inyong mga salita na aming marinig, Panginoon. And Lord God, salamat po Diyos sa gabing ito. Salamat sa mga testimonies. Salamat sa mga awiting makalangit. Thank you for mga fellowship namin, Panginoon. Higit sa lahat, ang pangangaral ng iyong salita, tulungan po ang lingkod, ayam nating ugan. Kung wala kayo, wala akong magagawa, Panginoon. Maliban na sa inyong tulong at gabay, ay wala akong magagawa, Panginoon. Maraming salamat, O Diyos. Purihin ka, dakilain ka, Panginoon, sa aming buhay. At nawagin mo salita ay maging revival muli sa aming buhay, Kristiyano. Kaya pagpalay mga anak na makakinig, maging ang lingkod, higit sa lahat, tulungan pa ko. I am nothing, O God, without your power and wisdom. Bigyan mo ka ng ayos na boses ngayon at tulungan mo kami, Panginoon. Yang lahat ng ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Kaya naganda kanina, no? Things to do in reaching our goal. Amen. Kaya yun, ating puntos kanina ay kailangan tayo ay mag-grow sa ating buhay Kristiyano. Amen. Mag-level up tayo sa ating buhay Kristiyano. Amen. Grow up into Him in all things. Sa lahat ng bagay, mga kapatid, tayo ay mag-grow. Amen. So, dito po, sa pangalawang puntos, makita natin, ay number 2 puntos ang kailangan para maabot natin ang ating mga mitiin sa buhay, ang ating mga goal sa buhay. Number 2, demand obedience in the Word of God. No. Demand obedience in the Word of God. Amen. Yan ang sikreto para maabot natin ang prize. Amen. I press toward the mark of the high calling of God. No? The mark for the prize. Amen. Yan ang iniisip ng mga manlalaro, ng mga atlet. Ang iniisip nila yung prize. Amen. Oo, yung prize. Amen. Ibig sabihin ng prize, yan ay blessing. Amen. Kaya yumaman si Pacquiao. Bakit? Ay lagi siyang panalo. Bawat panalo, may prize. Amen. Ang prize na yan, bawat prize, blessing. Amen. Kaya gusto natin makuha ang prize. Gusto natin makuha ang blessing. Maabot natin ang ating goal sa buhay. It demands obedience in the Word of God. Yan na po ang sekreto. Ang kaakibat ng paglago ay pagsunod natin sa Panginoon. Yan lang ang sekreto, pagsunod. Amen. Kaya ang sabi ng awitin, may awitin tayo, trust and obey. Trust and obey
For there's no other way, amen? No other way but to trust and obey. Amen? Sunod ka lang. Amen? Obey. Even you don't understand, sabi ng awitin. And you understand it by and by. Lagi natin kinakantay, no? And you understand it better by and by. Amen? Oo. Hindi mo alam, no? Sunod ka lang. Amen? Kahit hindi mo maintindihan, sundin mo lang ang salita ng Diyos. Amen? Pakita ng Diyos. Oo. Maabot natin ang ating goal sa buhay. Amen? Yan po, no? Maunawa natin. Minsan talaga ay may mga bagay na hindi natin maintindihan. Pero sunod ka lang ng sunod. Amen? Oo. Maraming mga bagay na hindi natin maintindihan. Oo. Katulad ng mga Israelites nung umiikot sila doon sa Jericho. Oo. Paano pabagsakin ang wall of Jericho? Ano ang instruction ng Diyos? Ikot lang kayo dyan 7 times. Amen? Ikot lang kayo 7 times. Ba, mahirap yan, ano? Ikutin kayo ng ikot. Anong gawin natin dito? Oo. But they never question God. They obey God. Nung sumunod sila, God did His miracle. Amen? The wall of Jericho falling down. Amen? Kaya mga kapatid, sometimes, no, ang pinapagawa ng Diyos sa atin ay parang mga foolish things. Amen? He is crazy. Amen? Isipin mo yan, crazy yan eh. Ikot-ikot ka lang, matumba na yung wall na yan. Amen? Pero mga kapatid, ang mahalaga, mga kapatid, ay ang pagsunod natin sa Panginoon. Amen? Hayaan natin ang Diyos gumawa. Basta ang atin pagsunod lang. Amen? Kahit hindi mo manawaan. Amen? Kaya yun, mga kapatid, no? Kang mahalaga ang pagsunod natin sa salita ng Diyos. Amen? Kahit yung doktor, pag hindi mo sundin ang kanyang mga payo, hindi ka gagaling. No? Pag sinabi ng doktor, ito ang gamot, ito ang pang inumin mo, ito ang pang banyos mo, ito ang pang tapal mo. O, pag sinunod mo yan, gagaling ka. Si doktor pa lamang yan. Ay lalo na ang Diyos, kapatid. Pag sinunod mo ang kanyang mga payo, sigurado, pagbalain ka ng Diyos. Kaya gusto nating maabot ang ating mga pangarap, na kapatid. Sundin natin ang salita ng Diyos. Kasi ang bawat utos ay may kaakibat na pangako, may kaakibat na blessing, na pagpapala. Amen? Kaya gusto natin marating ang pagpapala ng Diyos. Aba, it demands obedience in the Word of God. Amen? Oo, maliwanag naman yan eh, pagsunod ka sa Panginoon. Ang pagsunod, hindi ka kailanman lulugiin ng Diyos. Pagpalain ka ng Panginoon. Maliwanag yan. Sa Deuteronomy chapter 28, mababasa natin yan. Sa verse 1 and 2, basahin natin muna. No? Ito na maganda. In fact, ni-review lang natin ang mga salita ng Diyos. Ang mga sinasabi ko ngayon ay narinig nyo na how many times. Pero mga kapatid, ito po ang sekreto ng pagpapala ng Diyos sa buhay ng bawat pananampalataya. Obedience in the Word of God. Ang sabi niya, and it shall come to pass, sa Deuteronomy chapter 28, verse 1, if thou shalt hearken diligently unto the voice of the Lord thy God. Kaya nga, pag may preaching, kapatid, you must listen carefully, diligently unto the voice of the Lord. Amen? Kung pwede, isulat mo ang salita ng Diyos na iyong marinig, kapatid.
isulat mo. Ako kahit sa higaan ako, may notebook akong katabi. Kasi pag may narinig ako na mga salita ng Diyos, sinusulat ko agad. Amen? Hearken, pakinggan mo ng maigi ang salita ng Diyos. Kasi mahalaga, pag napakinggan mo ng maigi, masunod mo rin ng tama at maigi. And to do all His commandments, which I command this day. Anong sabi ng Panginoon? Pag i-observe mo, sundin mo ang aking lahat. Niyan. Do all. Take note the word, mga salita na yan, ano? And to do all His commandments. Yan. Mahalaga yung mga salita na yung bawat isa na yan. Do all. Amen. Lahat. Hindi dapat tayo selective sa salita ng Diyos. Do all His commandments. Amen. Hindi partial ang pagsunod. Because partial obedience is still disobedience. Yung sumunod ka, pero parang alanganin. Amen. Partial. Hindi buo ang pagsunod mo. Partial. Still disobedience. And disobedience is sin, kapatid. Oo. Minsan ganon. Oo. Hindi lang partial obedience. Sometimes delayed obedience. Oo. Sumunod ka nga, pero sobrang late na. Mabagal na. Amen. Delayed na ang ating pagsunod. Delayed obedience is still disobedience. Amen? Akala natin, delayed lang to. O, na-delayed ko lang. Hindi po, disobedience na rin yan. Sa harapan ng Diyos. No. Sa pastor, okay lang yan. It's better late than never. Pero mga kapatid, sa Panginoon, never late. Amen. Don't be late sa Panginoon. Kasi ang Diyos, God is always on time, kapatid. Oo. Ano ang pagpapala ng Diyos pag sumunod ka? Do all His commandment. Nandiyan na rin. Nasabi niya, that the Lord thy God will set thee on high above all nation of the earth. Bimihan? Will set thee. Saan ka dadalhin ng Diyos? Doon ka ilalagay ng Diyos. Doon sa tagwatog ng tagumpay. High above. Amen? Ano yun? On high. I will sit on high. Aasinso ka, kapatid. Sa iyong buhay, Kristiyano. Anong sa amin sabi niyan? I will sit thee on high. Iaangat ka ng Diyos. Itataas ka ng Diyos. Ipopromote ka ng Diyos. Yan po. Above all nations of the earth. Amen? Napakaganda, no? Na ikaw darating ang pagpapala ng Diyos. Doon ka ilagay ng Diyos sa pinakamataas na blessing ng Panginoon. Amen? Oo. Ano pa kasunod na verse? Oo. Pag sinunod mo, do all. Amen. Ang sabi niya sa verse 1, yan ang command ng Diyos na dapat nating sundin. Ang sabi niya, do all His commandment. Take note the word all. Ang kasunod na verse 2, all na rin ang sagot ng Diyos. And all this blessing shall come on thee. Hindi some blessing, hindi partial blessing, hindi delayed blessing. All this blessing shall come on thee. Ay, pambihira, no? Darating ang blessing sa iyo. Kaya intayin mo ang blessing ng Diyos. Darating yan. Oo. Whether we like it or not. Basta ikaw, sinunod mo ang lahat ng instruction ng Diyos. Oo. The blessing shall come. Ang salitang word na shall. The word shall means conditional word. If do all, yan ang pinapagawa ng Diyos.
if you do all this blessing shall come on thee. Kung gawin mo ang lahat ng pinapagawa ko, ang lahat naman ng pagpapala, ibibigay ko, mga kapatid. Kung ilan-ilan lang ang sundin mo, ilan-ilan na rin ang blessing na ibibigay ko. Ay, hindi lang yung kapatid. Hindi lang all blessing ang darating sa iyo. Oh. Hindi lang blessing sa, may S, plural. And the blessing and overtake thee. Overtake. The blessing shall overtake thee. Uunahan ka ng blessing. Amen. Hindi ikaw ang maghahabol ng blessing. Ang blessing ang maghahabol sa iyo at uunahan ka pa. Amen. Wala pa ang mga bills mo, kapatid. Wala pa ang babayaran mo. Wala pa ang mga disconnection dumating sa bahay mo. Ang blessing nakahanda na, nariyan na. Amen. Naiinip ka sa mga bills, bakit hindi pa kayo dumarating? Yung internet bills ko, bakit hindi pa kayo naghatid? Yung Meralco ko, bakit hindi pa kayo naghatid? Nandito na ang pambayad ko. Isipin mo yan. Yan ang gagawin ng Diyos sa bawat mananampalataya. Yun. Yun. Lolo. Yun. Hello. Hello. Diyan ba? Kasi hello, Mike. Ayun. Oo. Kala ko yung boses ko nawala eh. Mike lang pala. Kinabahan ako eh. Biglang nawala yung boses ko eh. Oo. Darating talaga ang pagpapala ng Diyos. Whether you like it or not, if thou shalt hearken unto the voice of the Lord. Kaya malaga ang pakinig natin lagi ng salita ng Diyos. Every time you come to this church, just listen to the voice of the Lord. Pakinggan natin ng maigi. Oo. Yan ang susi ng pagpapala. Oo. Overtake. Hindi ka maubusan. Hindi ka maputulan. Amen. Kaya nga yan ang goal natin. Bilang Kristiyano. Makita sa buhay natin. Ang mga patutuo ng Diyos na kayo pinagpala ng Diyos. Ang sikreto ay ang pagsunod lamang sa kanyang salita. Amen. Kasi pag hindi tayo sumunod sa Panginoon, nakakalungkot. Nakita niyo sa babae, yung babae nagsasalita sa Facebook, sa palengke, sabi niya, nga. Amen. Wala kang mapapala. Amen. Kasi sabi niya, ayaw namin magpabaksin. Kasi kung babaksin kami, pag namatay kami, at hindi nyo kami sasagutin. Nga. Grabe yung salitang nga na yan. Kaya ibig sabihin, wala tayong mapapala pag hindi tayo sumunod sa Panginoon. Ano mangyari sa atin? Sumpa ang aabutin natin. Amen. Nakakalungkot yung ganun, kapatid. Oo. Abutin ka ng sumpa. Amen. I like the verse 8. Verse 8. In Deuteronomy chapter 28. In verse 8, napaganda rin. In 28 verse 8, napaganda. The Lord shall command. Ay, sip yung Panginoon. Ganon kakapangyarihan ang Diyos natin. The Lord shall command the blessing upon thee in thy storehouse. Amen. Sipin mo yan, kapatid. Thy storehouse. Ano yan? Mga paglalagyan mo. Maybe, ito ang business mo. Ipapasok ng Diyos ang mga blessing dyan. Mga business transaction mo, ipapasok ng Diyos dyan. Storehouse eh. Oo. And all thy sittest thine hand
He shall bless thee in the land which the Lord thy God giveth thee. Sipin mo yan, kapatid, ano? Cities thine hand. Aluman ang ginagawa, hinahanda mo, binibusiness mo, pagpalain ka ng Diyos. Amen. What a blessing. Amen. Tingin sa verse 12 na maganda rin. Oo. Nilaktawa lang natin para matipid tayo sa oras. The Lord shall open thee a good treasure. Ay pambihira, no? The heaven to give rain unto the land. Amen. Isipin mo yan, kapatid, ano? Oh, bubuksan ng Diyos ang langit at ulanin ka ng pagpapala. Open His good treasure. The heaven. Amen. Kanina, inaral natin, pag nagbigay ka ng tithes and offering, the windows of heaven open. I will open the windows of heaven and pour you out a blessing. Aba, ito, pag sumunod ka sa Panginoon, ang kalangitan bukas. Isipin mo, buong langit bukas ng pagpapala. And to bless all the work of thine hand. Lahat ng ginagawa mo, lahat ng business mo, pagpalain ng Diyos, bawat mahawakan mo, pinagpala ng Diyos, minimultiply ng Diyos, binibless ng Diyos. Ano ang susi? Pagsunod sa Panginoon. Amen. Ang grabe ng blessing ng Panginoon. Isa pa, may kasunod. And thou shalt lend unto many nation, and thou shalt not borrow. Isipin mo yung kapatid, ano? Nagpapautang ka na. Oo. Marami na nag-aanting sa'yo. Pairam ko kaya, pautang ko kaya kay kapatid na ito. Oo. Nakikita niya na sa buhay mo ang pagpapala ng Diyos. Amen. Uutangan ka. Yeah? Many nation. Amen. Yan ang blessing ng Panginoon. Meron akong pinsan, nagko-complain, sabi niya, ano ba yung mga kamag-anak natin? Wala na ba kayong mapuntahan? Lagi nila ako inuutangan ninyo. Ay narinig ko, pasalamat ka, inuutangan ka. Ano ang gusto mo? Ikaw ang mangutang? O ikaw magpapautang? Kaya pasalamat ka dahil ikaw ang nagpapautang. Sabi ng Biblia, thou shalt lend many nation, and thou shalt not borrow. Blessing na yan, kapatid, ano? Blessing. Alam mo, blessing na ang mga bayarin mo, paid lahat. Oh, yung mga bills mo, paid lahat. A blessing. Pinaka-blessing natin, kapatid. Masarap matulog niyan, kapatid, na lahat ng mga bayarin mo ay bayad na. Sobra pa ang blessing mo. Amen. Kaya mga kapatid, in verse 13, napaganda pa yan. And the Lord, verse 13, and the Lord shall make thee the head and not a tail. Apa, mga kapatid, na dati ikaw ay isang ordinaryong empleyado. Aba, ngayon, ikaw na ang presidente ng kumpanya. Isipin mo yan, ano? President ka na. Ano ang sekreto? Sundin mo lang ang mga naririnig mo na salita ng Diyos. Kaya isulat mo na, sundin ko ito. Subukan ko itong sundin. Ay, magsasawa ka sa pagpapala ng Diyos. Amen. Oo. Isipin mo yan, no? You are a head. Ipopromote ka ng Diyos. Head ka sa department. Ikaw ang hepe. Ikaw ang pinakamataas na ranggo sa kumpanya. Amen? Thou shalt not be beneath. Hindi ka doon sa ilalim. Doon ka ilagay ng Diyos sa taas. If thou hearken unto me the commandments of the Lord thy God. Amen. Yan po ang sekreto. Amen. Pag sumunod tayo sa Panginoon. Napakarami yan.
Eh, kapatid, nakakalungkot. Kaya nga lagi nating, sunod ka lang ngayon sa Panginoon. Sunod ka lang sa salita ng Diyos. Sundin mo lang ito. Hindi, walang mangyari sa iyong masama. Amen. Oo. Pag hindi mo sinunod, ako po, nakakalungkot. May masamang mangyari. Amen. Tingnan sa verse 15. Oo. Pag hindi tayo sumunod, nakakalungkot. At it shall come to pass if thou wilt not hearken unto the voice of thy God to observe, to do all His commandment and His statutes, I command this day all these curses shall come unto thee. Amen? Sipin mo yan. Ang Diyos may kapangyarihan na utusan ang mga sumpa papunta sa iyo, kapatid. At aapaw ka, overtake, dadami ang mga sumpa sa buhay mo. Naku po, nakakalungkot. Amen. Nakakalungkot. Halos na hindi ka na makasimba nito, kapatid. Halos hindi ka na makapagbasa ng Bible. Alam mo, pag marami kang problema, wala ka ng gana magsimba, hindi ka na gana magbasa ng salita ng Diyos sa daming problema. Amen? Mahirap. Curse. Oo. Eh, so maganda, mamuhay tayo sa blessing ng Diyos rather than the curse of God. Amen. Don't allow curses in our life. Obey the Word of God. It demands obedience in the Word of God. Kaya nga demand, kailanganin talagang sumunod sa Panginoon. Kasi pag hindi ka sumunod sa Panginoon, is a very dangerous decision if we disobey God. Dangerous. Oh, dangerous, kapatid. Bakit? Tingnan mo sa verse 21. Laktawan na natin verse 31. 21, ano? The Lord shall make the pestilence cleave unto thee. Eh, delikado ito, kapatid. Kaya sabi ko, delikado eh. Bakit? Pestilence. Ay, sa panahon ngayon, sa panahon tayo ng pestilence, nandyan yung COVID, nandyan yung Omicron. Pisti talaga yung Omicron na yun. Hindi ma-pronounce. Oo. Pisti. Ang Omicron. Mahirap i-pronounce. Ano sabi niya? The Lord shall make the pestilence cleave. Isip, cleave. Isusundan ka ng virus kahit saan ka pupunta. Kahit anong takip mo, kahit anong face shield mo, kahit anong vaccine mo, ang pestilence didikit sa iyo. Hanggang kailan? Hanggang ikaw makonsume. Isipin nyo, until He have consumed thee. Hanggang ikaw mamatay. Hanggang ikaw mawala sa mundong ito. Whether thou goest to possess it, kahit saan ka pupunta, hahabulin ka ng pestilence. Amen. Yan. Pag sumunod ka sa Panginoon, kapatid, walang piste na didikit sa iyo. Sumusunod ka sa Panginoon. Kaya ng Diyos yan, sawayin. Hoy, COVID, Omicron, mga piste, alis kayo dyan. Ang anak mo, sumusunod dyan sa salita ng Diyos. Alis kayo dyan. Pagpalain ko yan. Amen. Doon kayo sa disobedience. Doon kayo sa nagbabackslide. Eh, kawawa ka kung ikaw nagbabackslide. Doon ituro ng Diyos. Naku po. Ituro mo doon kay kapatid. Hindi yan nagsimba yan. Amen. Ngayon, mga kapatid. Sabi niya, verse 21, until you have consumed thee from off the land. Ay, off the land. Hanggang mawala ka. Amen. Off ka na. Amen. Pahinga ka na. Yan ang ibig sabihin yan. Nakakalungkot naman ganun. Amen. Oo. Kaya nakakatakot, kapatid. Ang pagsuway sa Diyos nakakatakot. Dangerous. Hanggang mawala ka, hanggang mamatay ka, mga kapatid. Oo. Kaya tandaan natin, kapatid,
Wala pang Kristiyano na nagsuway, lumihis sa salita ng Diyos na makapagsabi, makapagpatotoo na sila pinagpala ng Diyos. Oo. Wala pang lumayo sa Panginoon na sabihin, pinagpala ako ng Diyos kasi nawala ako sa Panginoon, wala ako sa simbahan, wala ako sa kalooban ng Diyos, wala na akong salita ng Diyos. Pinagpala naman ako. Hindi pong ganon. Wala tayong narinig na ganyan, kapatid. Karamihan, hindi maganda ang mga nangyayari sa kanilang buhay. Nakakalungkot, maging miserable ang kanilang buhay dahil hindi pagsunod sa salita ng Diyos. Amen. Marami po mga kapatid niyan na marinig natin pag kayo nagpipilosip sa mga kapatiran. Oo. Marami silang masabi, kapatid, ako po. Nung mula ako naghiwalay sa church sa Panginoon, hindi ko akalain kung makabalik pa ko sa Panginoon. Hindi ko akalain na kami pamilya magkabalikan pa. Sira ang buhay, sira ang pamilya, sira ang pinansyal, lahat sira. Amen. Pag tayo lumayo sa Panginoon. Amen. Kaya maganda na narinig dito, it demands obedience. Kailanganin talaga sumunod tayo sa Panginoon. Walang mapapala tayo sa pagsuway sa salita ng Diyos. Lugi tayo, kapatid, pag nagsuway ka sa salita ng Diyos. No. The great example of disobedience is no other than Jonah. Si Jonah. Tingnan si Jonah chapter 1. Yan ang example. Jonah chapter 1. Anong sabi ng Panginoon kay Jonah? Jonah, pupunta ka doon sa Nineveh. Now the word of the Lord came to Jonah. Amen. The word of the Lord. Kaya salamat tayo sa Panginoon dahil lagi kayo nakapakinig ng word of the Lord. Dito sa likod ng pulpitong ito, lagi kayo nakarinig ng word of the Lord. Si Jonah, sabi niya, the word of the Lord came to Jonah, the son of Amittai, saying, ano sabi ng Panginoon? Arise, go to Nineveh, that great city, and cry, mag-preach ka doon sa mga taong makasalanan. Amen? Yan ang utos ng Panginoon. Ano nangyari? Verse 3, but Jonah rose up to flee unto Tarsis. Bumangon din. Umalis din. Pero hindi tama ang pagsunod. Instead na siya ay pupunta sa Nineveh, doon po siya sa Tarsis. He flee unto from the presence of the Lord. Amen. Lumayo siya sa presensya ng Diyos. Nakakatakot, kapatid, na kay tayo ay lumayo. Umalis sa presensya ng Diyos. And went down to Joppa. Ano ang salitang went down? Bumaba doon sa Joppa. Every time na ikaw lumayo sa Panginoon, lagi nagsasabi ang salita ng Diyos, He went down. No? Katulad ng prodigal son, he went down. Katulad ng isang lalaki na binugbog, kapatid, he went down to Jericho. Jonah went down to Joppa. Amen. Sipin mo yan, kapatid. And he paid the fare thereof. Ay, sipin mo yan, kapatid. Tatakas na sa Diyos, gumastos pa. Samantala, dito ka susunod sa Panginoon, wala ka nang gagastusin. Ang Diyos ang bahala. Tapos, tatakas ka, ikaw magbayad ng sarili mong pamasahe. Went down into it. Umalis ka sa presensya ng Diyos. Pag umalis ka sa presensya ng Diyos, ikaw ang gagastos. Pero pag ikaw ay nasa presensya ng Diyos, ang Diyos ang gagastos. Amen. Sipin mo yan. Nangyari na yan sa kapatid na dyan, sa kanibanisa. Sabi ko, presensya lang ng Diyos ang kailangan ninyo. Huwag kayong tumakas.
Oo. Presensya ng Diyos ang kailangan natin. Oo. Hindi mo na kailangan magbayad. Amen? Ang Diyos na ang magbayad. Si Jonah, siya pa nagbabayad ng ticket niya. Pupunta ka, tatakas ka, ikaw pagagastos. Amen. Kaya mga kapatid, makita natin sa verse 3, Jonah knew that God has specific job for him. Mayroong pinapagawa ang Diyos kay Jonah. But he didn't want to do it. Ayaw niya gawin. Ayaw niya sundin ang pinagawa ng Diyos sa kanya. Amen. Kaya when God gave direction through His Word, obey. Pag nagbigay ang Diyos ng direksyon mula sa salita ng Diyos through the man of God, aba, sundin natin ang salita ng Diyos. Kasi binabasa lang natin ang salita ng Diyos, binabasa lang natin yan hinihimay-himay lang natin ang salita ng Diyos. Amen? Oh. Sometimes, God give us command, God give us direction. Sometimes, we run the presence of God. Amen? No? Tanda natin, but in running in the presence of God, Jonah got him into worse and worse. Naging worse ang kanyang buhay. Nung siya ay sumuway sa Panginoon. Kaya pag sumuway ka sa Diyos, kapatid, your life will become worse and worse and worse. Amen. And you end your life, tintundaan natin, pag hindi tayo sumunod sa Panginoon, you end your life in trouble. Trouble ang abutin mo, kapatid. Oo. Kaya lagi tayo nagpipres dito, binibigyan natin diin, sumunod ka. Trouble is coming to you if you disobey the Word of God. You will become worse. You end your life in trouble. Like Jonah. Amen? Yan po, yung lesson natin kay Jonah. Pag tumakas ka, lumayo ka sa Panginoon. Ito ang mangyari sa verse 4. Yan ang mangyari sa buhay natin pag tayo ay nag-disobey sa Panginoon. Subukan mong tumakas sa Panginoon. And the Lord sent out a great wind into the sea. Saan ka man tatakas, hindi ka makatakas sa Diyos dahil magpatala ang Diyos ng bagyo sa buhay mo. Mahirapan ka, kapatid. Great wind, matindi. And there was a mighty tempest in the sea. Yuyugain niya ang buhay mo so that the ship was like to be broken. Aba, mga kapatid, matindi itong problema na darating sa buhay natin, na halos masira na ang buhay mo, kapatid. Halos maging miserable na ang buhay mo, kapatid, pag hindi ka sumunod sa Panginoon. Storm will come in your life. Amen. Storm. Babagyuhin tayo ng mga problema. Pag tumakas, lumayo tayo sa presensya ng Panginoon. Hindi tayo pagpalain ng Panginoon. Amen? Kaya nga, it demands obedience in the Word of God. Kailangan talaga sumunod tayo sa salita ng Diyos. Pakinggan natin maigi. Look at Jonah, disobedience. It endangered the lives of the ship crew. Hindi lang delikado ang kanyang buhay, kapatid, pati ang mga mariners, mga crew sa barko, mga kapitan, mga doon, na mga empleyado sa barko, mariners, were afraid. Amen. Nadamay ang mga tao na wala namang kinalaman, kapatid. Marami tayong damayin na mga tao sa paligid natin, kapatid, pag ikaw ay sumuway sa Diyos. Amen. Ang ganda-ganda ng biyahe sa barko.
Tapos, sumakay ka. Ikaw ang salot sa barko. Sipin mo yan, kapatid. Oo. Kaya maraming madamay pag hindi ka sumunod. Because of our sins, because of our disobedience, can hurt others around us. It hurt others around us. Hindi lang ikaw mapahamak, kundi mapahamak ang mga tao na sa paligid mo, mapahamak ang pamilya mo, mapahamak ang simbahan, mapahamak ang pastor, mapahamak ang mga kapatiran, mapahiya ang kapatiran dahil sa pagsuway mo. Di ba baptist yan? Member ng CBBC Imos yan. Bakit ganyan? Nadamay pa kami, kapatid. Ang mga kapatiran. So, it demands obedience. Ibig sabihin, we have great responsibility to obey the Word of God. Oh. Obedience is our responsibility, kapatid. Oo. Delikado. No, tingnan natin. Sa Job 36:12. Job. No. Job 36. Obedience pa lang, ha? Job 36. Verse 36:12. But if they obey not, they shall perish by the sword, and they shall die without knowledge. Aba, nakakalungkot mo ka. Amen? Pag hindi ka sumunod, mapapahamak ka. Oo. Nag-aantay sa iyo ang tabak, ang sword, at mamatay ka. Without knowledge, without the Word of God. Nakakalungkot yung gano'n, no? Oh, na hindi ka man lang nakarinig ng salita ng Diyos. Namatay ka. Na nawala ka na sa salita ng Diyos. Amen. Jeremiah 11 verse 3. Verse 3 naman. Tingnan natin kung ano yan. Jeremiah 11 verse 3. And I say unto thee, thus saith the Lord of God of Israel, cursed be the man that obeyeth not the word of this covenant. Amen? Curse. May sumpa ang hindi sumusunod sa utos ng Panginoon. Amen? Oo. Saan pang mga verses? Job 15:22. He believeth not, he shall return out of darkness as he walk. Ano yan? Ha? Waited for ano yan? Di na kabuo dyan salita. Ha? He is waited for sword. Yan. Waited for of the sword. Amen? Pag ikaw ay mag-backslide na, believe not, and he shall return. Babalik ka na doon sa dati mong pinanggalingan. Babalik ka doon sa kasalanan. Babalik ka doon sa kadiliman. Subukan mong bumalik, kapatid. Balik ka sa kasalanan. And he is waited for of the sword. Nag-aantay sa iyo ang sword na papatay sa iyo. Amen. Ay salita ng Diyos yan, kapatid. Hindi tayo nananakot. Salita ng Diyos yan, eh. Binabasa lang natin. Jeremiah 7:23. Jeremiah 7. But this thing I command I them, saying, obey my voice. I will be your God, and ye shall be my people, and you walk
in all my ways that I have commanded you, that it may be well unto you. Maganda, no? Bakit gusto ng Diyos tayo sumunod? Para ano? That it may be well unto you. Ano yun? Para sa iyo, para sa ikabubuti natin. It may be well. Sa iyong kabutihan, sa ating kabutihan yan. Kaya gusto niyang sumunod para mapabuti ka. Right, amen. Mabuti ang buhay mo. In 11 verse 3, and I say unto them, thus saith the Lord of God of Israel, cursed be the man that obeyeth not the words of this covenant. Amen. It demands obedience in the word of God. Amen. So, number 3 na pala, no? Para ma-reach natin ating goal, kapatid, demand obedience in the word of God. Number 3, divide your daily activities wisely. Amen. Kailangan marunong ka mag-manage ng iyong oras araw-araw. Amen. We need, Solomon believed time management is very important. Amen. Schedule of our activities daily is very important para ma-reach natin ang ating goal sa buhay. Amen. Ecclesiastes chapter 3 verse 1 and 2. Solomon explained the importance of time. Ecclesiastes chapter 3 verse 1. To everything there is season and a time for every purpose under heaven. May mga time. Verse 2. Time to be born, time to die, time to plant, time to pluck up. Hanggang verse 8. There is a time for everything in every purpose. So, time is very important. We know how to manage our time. We know how to divide our time. We know how to program. We know how to schedule our time, daily activities wisely. Amen. Ang ibig sabihin ni Solomon, kapatid, alam mo si Solomon, the wisest man, siya po nagsabi, nabigyan ng halaga ang panahon at mga oras. Huwag sayangin ang oras. Bigyan natin ng halaga ang mga oras. Kapatid, pag lumipas ang mga oras, ay hindi na kailanman babalik. That's why, Solomon explained to us the importance, the value of our time. Amen. Karamihan po ng mga umasenso, karamihan po ng mga pinagyaman, mga kapatid, ng mga yaman, ay makita natin sa kanilang buhay, they gave more value about time. Interview niyo ang mga taong umaasenso sa buhay. Mahalaga sa kanila ang mga oras. So we need to utilize our time wisely. Amen. Even also, Apostle Paul, sinabi niya, we know how to be a good steward of our time. Ang sabi niya sa Ephesians 5:16, redeeming the time. Redeeming the time. Use our time wisely. Do good wherever we can. Yan ang ibig sabihin.
because evil doers. Amen. In verse 17, makita natin verse 17. We need to know the will of God. Wherefore, be ye not unwise, but understanding what the will of the Lord is. Alamin mo kung ano ang kalooban ng Diyos. Amen? Na maganda yan, importante po yan, na malaman natin ang kalooban ng Diyos. Kasi pag hindi natin makuha ang kalooban ng Diyos, we are wasting our time. Amen. Inubos mo lang ang mga oras mo na wala namang nangyayari kasi nga hindi ang kalooban ng Diyos ang ginagawa mo, kapatid. Kaya we need to seek the will of God. Paano natin masik ang will of God? Dito lang. No. Every time you hear the preaching of the Word of God, you hear the counsel of God, makita mo na ang kalooban ng Diyos. Amen. Kaya nga, mga kapatid, sabi ni Paul, redeeming the time. No, understanding what the will of the Lord is. It is not enough to know what God wants to do. Hindi lang ibig sabihin, alam mo na ang kalooban ng Diyos. Ang pinakamaganda, sundin mo ang kalooban ng Diyos. Know the will of God and do it wisely. Amen. Gawin natin, redeeming the time. Redeeming the time. Gawin natin habang mayroong opportunity. Habang may pagkataon, gawin mo na. Oh. We need a sense of urgency. Yan po, redeeming the time. We need to have a sense of urgency because our days are so difficult, evil. Pasama na pasama ang mundo. Kaya redeeming the time. We know how to divide. We know how to segregate. We know how to compartmentalize our time, our schedule. Schedule is very important to reach our goal. Kaya mga businessman, may mga ano yan. May mga planner yan. No, may schedule yan. Oo. May schedule. No. Kaya sabi ni Jacques, my schedule is my boss. Eh, wala ka ng boss. Bakit? Boss ka na eh. Sino mag-uutos sa'yo gigising? Wala. Ano ang boss mo? Your schedule. Yan ang schedule. Gigising sa'yo. Amen? Pag wala kang oras sa pagising, ay wala kang schedule. Amen. Oh. We need daily schedule. Amen. We know how to value our time. Amen. Malaga ang oras. Oo. Why many people fail? Because of habitual lateness. Hindi lagi kang late. Saan ka? Sa kumpanya? Late. Sa eskwelahan ka? Late. Sa simbahan? Late ka pa rin. Oo. Mag-submit ka ng mga project, late na rin. Ay, wala. Paano ma-reach ang goal mo? Wala. Amen. Absentee. Lagi kang absent. Wala ka rin asenso. Kung lagi kang wala. Amen. Lagi kang wala sa kumpanya. Tanggal ka. Lagi kang wala sa simbahan. Buti nga hindi nagtatanggal ang Diyos. Amen. Kaya dito tayo tinitrain ng Diyos to come on time. Amen. Para nais ng Diyos tayo umasenso. Karamihan ng mga taong umasenso, they know how to value their time. Mag-interview kayo sa mga taong umasenso. Ang mahalaga sa kanila, oras. Divide your daily activities wisely.
There is a time for everything. You have a time to pray. How much time you pray? Amen. Baka yung prayer natin 3 times a day na lang. Baka yung iba sa atin nag-cross na lamang. No. Pampaswerte. Amen. Hindi po ganun. Spend much time talking with God in prayer. Yan po ang kalakasan natin, ang prayer. Kung isulat mo ang mga prayer, kapatid, i-check mo ang prayer mo pagkapon, makita mo ang kamay ng Diyos. Man, you have time to read your Bible. In 1 Timothy 4:13, give attendance to reading the Word of God. Bigyan mo ng oras ang pagbabasa ng salita ng Diyos, kapatid. Ay sa umaga, ano ang una mong kinakapa? Hindi Bible, cellphone. Umiilaw ka agad. Nakakumot ka na, pero ang kumot umiilaw. Amen. Wala pa tayo nakakita ng mga Kristiyano na nagpupuyat sa pagbabasa ng Bible. Pastor, pasensya ka na kasi puyat ako kagabi. Sobra kong basa ng Bible. Inabot ako 3:00. Karamihan yan, 5 verse pa lang, tulog na. Ginagawa natin ang Biblia na pampatulog. Hindi ako inaantok ka. Kunin ko kaya Bible. Kinuha ang Bible. Wala na. Amen. Goodbye, Philippines. Amen. You have time to study the Word of God. Study to show thyself approved unto God. A workman needed to be saved, rightly dividing the Word of God. We need to study. Para alam mo ang salita ng Diyos. You know how to divide the Word of God. Amen? Alam mo kung saan mo kukunin ang panangga kay Satanas. You have time to go to the church every Sunday. Not forsaking the assembling ourselves together as manner of some is, but exhorting one another. Hebrews 10:25. Huwag nating pabayaan ang pagtitipon kasi ang pagtitipon, dito tayo nagpapalakasan sa isa't isa. Amen. Pag mahina ka, pagpunta ka sa simbahan, pag uwi mo, ikaw ay malakas na. Your presence is a great encouragement sa bawat isa. You have time for your family bonding. May time din kayong pamilya. Minsan kakain kayo sa labas. Ilabas mo lang ang misa. Mga anak, labas tayo. Kakain tayo sa labas. Yun. Maganda nga yun. May dahilan kay. Kasi bawal ngayon sa mga restaurant ang mga papasok. Marami pang hanapin. Dito lang tayo sa labas ng bahay. At maglagay ka ng misa. No. Vaccine or unvaccine. Pwede. Amen. Pwede. You have time to win souls. Amen. May oras tayo sa pag-aakay ng mga kaluluwa. Meron tayong oras sa discipleship. Meron tayong time sa pagbisita ng mga kapatiran. Amen? Huwag nating sabihin, busy ka, busy ako. We need to know time management. Divide your daily activities wisely. Learn to compartmentalize your schedule. In compartment. Ito ang compartment. Ito ay bukas. Ministry ko ito sa kapulisan. 7 o'clock. Kailangan doon ako sa station. Kailangan 6 o'clock. Alis na kami. Tuesday, alam ko, ito ang schedule ko. 10 o'clock, doon naman ako sa Bible study. Mayroon nang nakalista. Amen. Kaya mahalaga, kapatid. Compartmentalize. Hindi lahat trabaho. Hindi naman lahat tayo simba. Mali pong sinasabi, anong bang mga baptist na yan? Puro na lang kayo simba. Sabi ko, hindi. Minsan lang kami nagsisimba. Pag Sunday. Hindi lahat ng oras kami nagsisimba. Amen. Kasi iba kapatiran, mga young people, hindi na uwi sa bahay. Ano ba na? Sabi na nga, bakit hindi kayo? Lagi na lang kayo simbahan. Bakit? Kasi nagtataka sila sa labahan. Nagtataka sila sa hugasan ng pinggan. Pag uwi, tapos na ang pinggan. Amen.
Hindi lahat ganoon, kapatid. No? Hindi lahat ng TV, hindi lahat cellphone. Magbukas-bukas naman kayo ng salita ng Diyos pag mayroong kayong time. Amen. Yan. Kaya, divide your daily activities wisely. Amen. Ako po, maubos ng oras natin. Nandiyan pa ba kayo? Hindi na naman to. Number 4, busin ko lang to. Develop your love to God. Amen. Love to God. Amen. Para ma-reach natin ating goal, you need to have desire to grow. Ano yan? To obey. Kailangan ang mga activities natin na-divide na. Ano maganda ito? Develop your love to God. Amen. Bakit kailangan nating mahalin ang Diyos? In 1 John 4:19, amen? We love Him because He first loved us. Dapat lang mahalin natin ang Diyos kasi una, siya ang nag-initiate ng pag-ibig. John 3:16. Amen? For God so loved the world. The world. Ano yan? Develop your love to God because He first loved us. His love is what? Universal. Isipin mo yan. Mahalin mo ang buong tao sa butang ito. Sino makita ng kanyan? Amen. Diyos lang. Mahalin mo. No? Ang mabuti, masama, magnanakaw, mabait, mahalin mo lahat yan. Mahirap gawin yan, kapatid. Amen? Yan po. That is the universal love of God to us. For God so loved the world, out of 9 billion people in this world, isa ka sa minahal ng Diyos. Amen. Because of His universal love of God to every mankind. Amen. Kaya ano pa? Number unconditional, yung universal love. Number 2, letter B. Because of His unconditional love. Dapat lang i-develop natin ang pag-ibig natin sa Panginoon dahil ang pag-ibig ng Diyos ay walang kondisyones. Unconditional love. Sabi niya Romans 5:8. God commended His love towards us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Wala. Kung may condition ng Diyos, wala. Hindi tayo pasado. Bakit? We are sinner. Sinner ka. Paano ka mahalin ng Diyos? Kung may condition ng Diyos, kailangan mabait ka. Kailangan nagbibigay ka. Kailangan every Sunday nasa simbahan ka. Kailangan nagbabasa ka para mahalin kita. Wala. Sabi niya, you are sinner. Pero pinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig. That is His unconditional love for you and me. He died for you. He paid all your sins in the cross of Calvary. Amen? Oo. Ay mga kapatid, kung pilihin ng Diyos, mga gwapo lang, naku po, ilan-ilan lang kami ni Brother Ray. Amen. Ilan lang kami. Ganon. Pero salamat, hindi namimili ang Diyos. Gwapo, pangit. Oo. Ano man ang kalagayan mo dyan, mahal ka ng Diyos. Sinner pa rin tayo, mahal ng Diyos ang mga makasalanan. Hindi pumarito ang Diyos sa mga mababait, kapatid, kundi pumarito ang Diyos sa taong makasalanan. Binayaran niya sa krus ng Kalbaro. Because of His unconditional love, develop your love to God. Amen? Ito pa, letter C, na maganda. Bakit mahalin natin ang Diyos? Because of His unmeasurable
love of God, ay hindi natin kayang sukatin ang pag-ibig ng Diyos. Kaya nga ang love sa kasalan, sing-sing ang simbolo. Bakit? Unmeasurable. Hindi mo kaya, walang ending. Walang end. Yan po, without ending, cannot be measured. Amen. In Psalm 103 verse 12, yan ang pag-iibig ng Diyos. Kaya nga, nung siya ay nakabayubay sa cross, kapatid, makita natin ang kamay ng Diyos. Ang sabi niya, 103 verse 12, as far the east from the west, so far hath removed our transgression from us. Ganon, kapatid, ang pag-ibig ng Diyos sa atin, the unmeasurable love of God. Amen. Hindi mo ma-measure gaano kalayo ang silangan at kanluran. Walang maka-measure niyan. That is the symbolic of God's love and His forgiveness. He forgive our sin because of His unmeasurable love. Amen. Amen. Kaya nga anong nakapako ang Panginoong Kristo? Amen. Nakapako siya. Ano ang turo niya sa kanyang mga kamay? From east to west, ganon kita kamahal. Amen. Hindi mo kayang sukatin ang east and west. Symbolic of God's love and His forgiveness. He forgive our sins. Our sins are forgiven. Our past sin. Isipin mo yun, kapatid. Yung mga nakaraan mong kasalanan. No, pinatawad ka ng Diyos. Amen. And God forgives. God forgive all your sin. Aba, mga kapatid, matindi yan. Ang sabi ng Hebrews 10:17, all your iniquities and sins I remember no more. Amen. Oo. Kaya pag nagkwento mo, alam mo si kapatid, ganyan dati yan, ganyan. Sabi ko, napatawad na siya ng Diyos. Kalimutan na natin yan. Nakalimutan na ng Diyos yan. Huwag natin pag-usapan yan. Kasi hindi na pinag-usapan ng Diyos yan. Kinalimutan niya na. Amen. Eh bakit alalanin pa natin ang kasalanan ni kapatid na yan? Sa sakit lang ulo natin dyan. Tapos na sa Diyos yan. Binayaran niya na yan. Hayaan mo na ulit siya makabangon. Amen. At magbagong buhay. Because of His unmeasurable love, kapatid. No? Unmeasurable love. Amen. Tapos tayo, konting kasalanan lang ng iba, konting kasalanan lang, kapatid, eh hindi na natin kaya magpatawad. Amen. God erased all our ugly past of our life. Mga pangit na ating karanasan, binura na ng Diyos. He erased all ugly things in our life. He wiped away all our bad records in our life. Wala ka ng bad record. You are clean in the sight of God. Ganon ang Diyos natin. Amen? Oh. Kaya learn to love others and learn to forgive others. Amen? Ay makita, ang later day, oo, bakit mahalin natin ang Diyos? Because of His unfathomable love of God. Parang mahirap sa English yung fathom na yan. Amen? Ang ibig sabihin ng fathom, you cannot understand, you cannot comprehend the love of God. Hindi mo maunawaan ang pag-ibig ng Diyos. It's hard to understand. It's hard
to explain, that's the word, unfathomable love of God. Amen. Mahirap unawain, kapatid, ang pag-iibig ng Diyos. Sino ka ba na mahalin ng Diyos? Hindi maunawaan bakit ka minahal ng Diyos na hindi ka naman kaibig-ibig. He loved the unlovable. Amen. Oo. Kaya yung kapatid, mahirap unawain. Bakit? Isipin mo, makasalan ka, mahalin ka ng Diyos. Amen. Pati ang dyablo, ayaw na sa iyo dahil sa kasalanan mo. Inaayawan ka na ng dyablo, pero minahal ka ng Diyos. That is unfathomable. It's hard to explain. It's hard to understand. Baka sabi, bakit paniligtas ng taong to? Dapat na sa impyerno itong taong to. Pero iniligtas ng Diyos, oh. Hindi maintindihan ng Diyos. Hindi maintindihan ng Panginoon. Oh. Anong sabi ng Panginoon? Tingnan sa Matthew, may pinapagawa ang Diyos. Love your neighbor. Matthew 5:43. Love your neighbor. Pagmahal mo ang Diyos, mahalin mo, ma-develop ang pag-ibig ng Diyos, mahalin mo ang iyong neighbor. Right. You know, Amen. you have heard that it had been said, thou shalt love thy neighbor and hate thine enemy. Ano ba yan? Amen? Sabi niya, mahal mo ang neighbor mo. Sino ba ang neighbor? Amen? Oo. Mahalin mo ang iyong neighbor. Amen? Sino ang neighbor mo? Maybe, sino ang neighbor mo? Maybe, your wife. Si lagi mong katabi. Amen? Maybe, your husband. That is your neighbor. Mahalin mo. Kahit hindi ka ibig-ibig. Mahalin mo yan. Amen? Kahit iba ang amoy niyan, sige lang, mahalin mo. Sabi ng Diyos love thy neighbor. Oh. Kahit hindi nakaligo yan, sige lang. Sabi ng Diyos love your neighbor. Yan ang neighbor ng mga taong malapit sa iyo. Love your neighbor. Your wife, your children, your mother-in-law, your father-in-law, love them. That is your neighbor. Yan ang mga tao na malapit sa iyo. Mahalin mo. Pastor, naku po, ang mga neighbor ko, kaaway ko yan. Galit ako sa kanila. Galit ako sa aking asawa. Galit ako sa aking mga anak. Galit ako sa aking biyanan. Ako po. Paano ko sila mahalin, Pastor? Sabi ng Panginoon, love your neighbor Ay, inaaway ako niyan, Pastor. Pinagsabihan ako ng masama niyan, Pastor. Tingnan niyo sa next verse, 44. Iyan na. Mahirap na utos ito, kapatid. But I say unto you, kung hindi mo kaya mahalin ang iyong neighbor, love your enemies. Iyan po ang mahirap. Amen. Love your enemies. Bless them that curse you. Marami yan sinasabi sa aking masama. Sabi ng Panginoon, love your enemy. Love them that curse you. Mahirap, kapatid. Oo. Iba naman tayo, matapang dating. Amen. Pag iba ang dating natin, pag tayo ay nagtas ang ating mga emosyon, iba. Pero ang sabi naman, iba ang Panginoon. Unfathomable. Mahirap intindihin ito, kapatid. Mahalin mo yung kaaway mo, pambira. I-bless mo pa. And, napakahirap, do good to them that hate you. Pambira mo. Magpadala ka pa ng ulam na masasarap. Do good to them that hate thee. And pray for them. Mahirap mag-pray sa ating enemy. That is unfathomable love of God.
Mahirap ito. Pag-pray mo. Iba yung prayer mo pag galit kay. Sana masakasana yan. Sana matiyaman ang kinartiyan. Hindi ganun eh. Love your enemy that persecute you. Naku po. Napakahirap yan. Pero pinapagawa ng Diyos yan sa atin. Amen? Oo. Pinapagawa ng Diyos yan. Alam mo, pag nagawa na, alam mo, ang ginagawa natin, mabait lang tayo kasi mabait sila. Mapagbigay tayo kasi magpagbigay sila. Ay, paano ngayon? Kung kaaway ka, inaaway ka, mahirap. Kaya ang sabi ng Panginoon, mahirap intindihin ang pag-ibig ng Diyos. Amen? Mahirap. No. Makita natin, ang Panginoong Isus mismo nagsabi. Ito ang sabi, Jesus is telling us not to retaliate. Oo. Jesus keeps us from taking the law into our hands. Huwag nating ilagay sa kamay ang batas natin. Vengeance is of the Lord. Hayaan mo ang Diyos. Huwag kang mapaghiganti. Mahalin mo sila. Hayaan mo ang Diyos. Let God be God, kapatid. Amen. Patawarin mo sila at mahalin, kapatid. Amen. Yung mga nagagalit sa atin, yung mga nangangaway sa atin, yung may mga sama ng loob sa atin, isipin, love your enemies. Marami tayong enemies sa buhay, kapatid. Pero ayaw at sa gusto natin, panalangin natin sila at mahalin. Kasi yan ang utos ng Diyos. Kung mahal mo ang Diyos, kapatid, mahal mo ang mga kapatiran. Love your neighbor. Amen? Yan ang mahirap. Amen? Oo, mahirap yan gawin. But we must trust the Holy Spirit to help us to show love for those for whom that he may not feel love. Yung mga parang hindi nakaibig-ibig, hingi ka, Holy Spirit, bigyan mo ko ng espiritu ng pag-ibig. Amen? Yan ang Spirit. The fruit of the Spirit is love, joy. Nandoon. Amen. Kaya mga kapatid, pag nagawa natin yan, dito lang yan ko. Pag nagawa natin yan, anong sabi ng Panginoon? Verse 48. Verse 48. Pag kaya nating patawarin ang mga nagkasala sa atin, tayo na ang lalapit sa kanila. Mahalin natin sila at patawarin. Ang sabi ng verse 48, yan ang last verse natin. Yan. Ay, verse 48 ng Matthew 5:48. Pag nagawa natin yan, that's the sign of maturity. Ibig sabihin, matured ka na sa iyong buhay, Kristiyano. Kasi kaya mong patawarin yung mga kaaway mo. Sabi niya, be ye therefore perfect. Pag sinabing perfect, you are matured Christian. Amen? Amen. Kaya matid, mahirap gawin yan. Pero pag ikaw ay malago ng Kristiyano, kaya mong gawin yan. Dahil sa Panginoon, mahal mo ang Diyos. Kaya ang sabi niya, Deuteronomy chapter 6 verse 5, thou shalt love the Lord thy God with all thy might, with all thine heart, with all thy soul. Amen? Yan po. Mahalin natin ang Diyos ng buong puso. Pag mahal mo ang Diyos, hindi na problema. Yung mga enemy sa buhay natin, kaya natin yan mahalin. Pag mahal mo ang Diyos. Oo. Binanggit ni Kristo yan. Matthew 22:37. Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, with all thy soul. From Old Testament, going to New Testament, si Jesus Christ mentioned the Old Testament. Amen. Jesus said unto him, siyang Panginoon mismo na ang nagsabi.
kapatid. Kaya ang sabi niya, magagawa natin yan, kapatid. Pag mahal mo ang Diyos, utos ng Diyos na mahalin ang ating mga kaaway, mga nagkakasala sa atin. Handa tayong patawarin sila at mahalin. Amen. Kung mahal mo ang Diyos. Last verse, John 14. At magpe-pray na po tayo. John 14:15. If you love me, keep my commandments. Mahirap ito na commandments ng Diyos. Amen? Mahalin mo ang iyong kaaway. Napakahirap ito, kapatid. Pero sabi ng Panginoon, if you love me, sundin mo. Mahalin mo sila. Ang hindi kaibig-ibig, mahalin mo ang iyong kaaway na nagkasala sa iyo. Mahalin mo yan. Magbati kayo at magpatawaran kayo. Ma-reach natin ang ating goal sa ating buhay. Amen? Kaya tayo po mag-pray. I hope there is something. Amen. Develop your love to God. Amen. Tayo po mag-pray na. Dakilang Diyos, thank you God for your great message tonight. We need. It demands obedience in the Word of God. Divide our daily activities wisely and develop our love for God. Kaya habang tinutuog ang panyaya, if the Lord speak to us through this message, why not come? May mga bagay na mahirap gawin, but if you love God, kaya mong mahalin. Napakahirap. Thank God for His unconditional love. Thank God for His unmeasurable love. Oh God. Unfathomable love cannot explain, cannot understand. Pero gawin namin dahil utos mo na mahalin ang aming neighbor, mahalin ang aming kaaway na nagpe-persecute sa amin. Mahalin namin sila. Sige po, masapin natin ang Diyos. Sige po, just kneel down to God. Kausapin natin ang Diyos. Dakilang Diyos, makapangyarihan sa lahat. Thank you, O God, for your great message tonight. Thank you for the brethren who come to you with humble hearts, kneeling down, talking to you, making commitment, Panginoon. Ano man ang nilapit nila sa inyo, Panginoon. Tulungan po sila, O Diyos. Salamat po sa ginawa niyo ngayong gabi. Sa maghapon, salamat sa mga salita ninyo na aming narinig, Panginoon. At salamat po, O Diyos, ang Espiritu, sa gabay sa amin. Thank you for the presence of the brethren, Panginoon, and most especially the presence of the Spirit in our midst, Panginoon. Salamat po, Panginoon, sa lahat-lahat ng mga accomplishment namin sa araw na ito. Salamat po sa mga kasama namin, mga kapatiran. Salamat, O Diyos. Thank you for great revival today, O God. And lahat po, mga bagay na accomplish namin, I bring back all the glory to Thy name, O God. And all these things we ask, in Christ Jesus' name, Amen. Praise God. Alright, salamat sa Panginoon. I hope you enjoy our service today. Amen. Okay, salamat po sa Panginoon. Yan po ang panglaban natin sa mundong ito. Oh,
ang salita ng Diyos. Amen. Tawagin na po natin ang ating usher. Amen. Tayo po'y mag-pray. Dakilang Diyos na nakapangyarihan sa lahat, salamat po sa aming pong pananambahan sa buong maghapon. Salamat po sa pagpapala na aming po natanggap mula sa inyong salita. Tunay nga po, Panginoon, na ito po ay magamit namin at ma-apply po namin sa aming pong buhay Kristiyano. At salamat din po, Panginoon, sa pagkataon nito na ipinagkaloob niyo po sa amin upang muli ay may balik po namin ang aming po mga tithes and offering. Dalangin po na Panginoon na itama niyo po ang aming pong puso sa aming pong pagbibigay. Bigyan niyo po kami ng humble and cheerful hearts. At tanging pangalan niyo lamang po ang maitaas sa oras na ito. At pagpalain niyo po ang salapi na malilikom sa gabing ito, magamit sa ikalalago ng inyong pong ministry at sa ikakakabot pa po ng maraming tao na handang tanggapin kayo bilang Panginoon at tagapagligtas. At muli, kayo po ang magbabalik ng masaganang pagpapala sa bawat isa at kayo po, Panginoon, ang patuloy na magsusupply na pangailangan po ng inyong pong mga anak. At humingi po kami ng tawad sa lahat po na mga pagkukulang, pagkakasala. Ito lang po ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. God bless us again. Salamat po sa ating pong
sa katatapos po ng service. Amen? Tayo po ay umawit for our closing song. Awitin po natin hymnal 15, Have Thine Own Way, Lord. Number 15, Have Thine Own Way, Lord. Number 15 on our hymnal book. 15, Have Thine Own Way, Lord. On the first verse, all together sing, Have Thine Own Way, Lord. Have Thine Own way. Thou art the potter, I am the clay. Mold me and make me after thy will, while I am waiting, yielded and still. Have thine own way, Lord. Have thine own way. Search me and try me, Master, today. Whiter than snow, Lord, wash me just now, as in thy presence humbly I bow. On the third, have thine own way, Lord. Have thine own way. Wounded and weary, help me, I pray. Power, all power, surely is thine. Touch me and heal me, Savior divine. On the last verse, have thine own way, Lord. Have thine own way. Hold over my being, absolute sway. Fill with thy spirit, till all shall see Christ only always living in me. Amen. Salamat po at hindi mo natin Sir Alvin to close us in prayer. Amen. Tayo po ay mag-closing prayer. Dakila naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Holy Spirit of God, Panginoong Hesus, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, Panginoon, sa buong araw, Panginoon, na kami po ay sa privilege na kami po ay makapanambahan sa inyo, Panginoon. Salamat po, O God, sa fellowship sa bawat isa, sa mga awitan, lalong-lalo na, Panginoon, sa inyong salita, Panginoon. Salamat po, Lord God, sa